10:00 na nga ng gabi ay napag-abutan kami ng dilim sa daan. Hinabol pa nga kami ng aso dahil maingay daw kami. Kasama ko nga pala ang hipag ko dahil may inasikaso kami. Nang papasok na kami dito sa aming barangay ay sinabi ko sa hipag ko na huminto muna kami. Maghintay muna kami ng kasamang dadaan. Dahil kung matatakutin ang hipag ko ay mas lalong matatakutin ako. Hindi ako natatakot sa multo pero mas natatakot naman ako sa puting van. Sabi ko nga dito sa hipag ko ay huwag niyang bibitawan ng manubela. Dahil mas mabilis kami makatakbo kapag may hihinto sa amin. Tignan mo naman ang daan, napakatilim at walang katao-tao. Kung maghihintay pa kami ng kasama ay parang wala namang dadaan kaya didiretso na lang kami. Pauwi nga kami ay nakabukas lang ang aking camera. Pinutol ko na lang dahil mas mahaba na. O tingnan mo, paano hindi ka matatakot sa tao rito? Mamaya may lasing na nag-aamok dito o kung ano-ano pa, yun ang iniisip ko eh. Marami ring kabahayan sa left side pero malayo. Nagkukwentuhan na lang kami ng hipag ko ng kung ano-ano para malibang kami. Pero syempre sa mga makakapanood nito alam ko ang iniisip nyo. At hindi kayo nagkakamali. Ayoko na lang banggitin baka hindi ako makatulog. Mabuti na lang ay nalagpasan na namin ang bahaging yun. Nagtatawanan na nga kami dahil nagtatakutan kami. Dahil 2 lang kaming pumasok baka raw 3 na kami pag uwi. Dito nga ay kinabahan na naman kami. Dahil kung hindi hahabol ang aso ay sasalubungin kanya. Kaya sabi ng hipag ko ay humawak daw akong mabuti. Dahil nung mga nakaraan ay hinabol din kami rito. Sa sobrang takot ko nga ay sa dibdib niya ako nakahawak. O sige na, bye na.